Tambak na talaga ang mga kasong kinakaharap nito pong mga personalidad na atin pong pag-uusapan. Katulad po ng 18 ex-Marines po ito at saka yung kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ngayon, nasama pa dyan, ito pong si Banat Bay at saka iba pang host ng SMNI. Alam po ninyo, ayon po dito kay dating Senador Antonio Trillanes na ipinost po niya sa kanyang Facebook page, ngayong araw po na ito siya po ay nagsampa ng kasong kriminal laban po sa mga pagpapakalat po ng kasinungalingan at maling impormasyon dito po kay dating Senador Antonio Trillanes. Basahin po natin ang kanyang naging update sa Facebook page po niya 3 hours ago. Sabi niya po dito, ngayong umaga, ako ay muling nagsampa ng mga kaso laban sa 18 ex-Marines dahil sa patuloy nilang pagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Kasama rin sa kasong ito si Byron Banatbay Cristobal at iba pang host ng SMNI. Hanggat patuloy silang nagkakalat ng kasinungalingan, patuloy din ang pagsampa ko ng kaso laban sa kanila. Di ko kayo titigilan. Yan po ang mariin pong sinasabi ngayon ni dating Senador Trillanes na hindi po siya titigil para po ipagtanggol ang kanyang reputasyon at ang kanyang karapatan. In short mga tol, sa bawat pagsasalita ngayon nito pong 18 ex-Marines at kung sino man yung mga tutulong sa kanila at ang mga impormasyon na yon ay makakasira sa reputasyon ni Trillanes, ay patuloy po silang sasampahan po ng kaso nito. Kung matatandaan po ninyo, iba't ibang personalidad na din po ang nagsampa ng kaso sa mga binanggit po nating individual. Partikular ito pong mga ex-Marines at sina Attorney Levito Baligod, kasama na rin si Mike Defensor. Ang una pong nagsampa ng kaso, kaugnay po ng kanilang inilabas na affidavit or yung kanilang mga sinabi, partikular noong press conference nila noong February 24, 2026 doon po sa Club Pilipino, ay ang ating National Security Advisor na si Eduardo Año. Ayon po kay Secretary Año, hindi niya po pahihintulutan na yung kanyang dekada-dekada na pong paglilingkod sa bayan at ayon sa kanya, malinis ang kanyang reputasyon, ay sisirain lamang ng mga personalidad po na ito. Kaya po sa isang press conference, sinabi po ni Secretary Año na kanya pong sinampahan ng kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o yung pagpapakalat po ng maling impormasyon, unlawful publication or utterances. Ito pong mga pinag-uusapan po natin na personalidad. Kasama din po siyempre yung pagsasampa niya ng kasong cyber libel, kaugnay nga po ng mga paninira po na ginawa sa kanya pong reputasyon. At the following day, sumunod po itong si dating Senador Trillanes, no? At ganito din po yung kanyang mga sinampang kaso. Kaso nga lang, yon ay sa mga previous statement nila. Ito pong pinag-uusapan natin ngayon, ito po yung mga latest statement na hindi po nasakop nung una niyang pagsasampa po ng kaso. Kasi alam po ninyo mga tol, ang cyber libel can be committed multiple times as long as na ikaw ay umuulit sa mga pahayag mo sa iba't ibang pagkakataon, pwede kang maging criminally liable sa kaso na ito dahil patuloy po yung paninirang puri mo doon sa tao na iniingatan ang kanyang reputasyon. At sumunod po ang ilang mga araw, ito pong mga personalidad naman na sina Congresswoman Leila de Lima at Father Flaviano Villanueva ang nagsampa naman po ng kaukulang kaso dito po sa 18 Marines kay Attorney Levito Baligod at saka kay Mike Defensor. Pero first time ko pong napakinggan na nadamay ngayon sa issue ng 18 Marines kaugnay ng mga isinasampang kaso ito pong si Banat Bay, no, o Byron Cristobal at saka ibang host po ng SMNI na hindi po pinangalanan nito pong si dating Senador Trillanes. Aabangan po natin kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na panahon, kung ito po ba ay kakikitaan ng probable cause ng prosecution. Kasi doon naman po magsisimula ang lahat no? Mula po sa reklamo nito pong si dating Senador Trillanes ay susuriin po sa pamamagitan po ng evaluation sa kanyang inihain na complaint kung meron po bang sapat na paniniwala na malakas
na maaaring magkaroon ng certainty of conviction. Kasi yun na po yung requirement ngayon sa prosecution, na hindi lamang pagdetermina ng probable cause, kung hindi dapat may certainty of conviction. At kapag ganun po yung naging determination ng prosecution, ay aakyat po ito definitely sa korte, at kasunod po noon ang paglalabas po ng warrant of arrest, which is bailable naman po ang mga ito, no? Kaya nga kung matatandaan po ninyo, isa po sa mga DDS na nasampahan po ng kaso and eventually nilabasan ng warrant of arrest ay ito pong si Jeffrey Celis. Kaugnay din po ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon. At ang ginawa ni Jeffrey Celis, kung hindi ako nagkakamali, 2 weeks ago, ay sumuko po ito sa ating Criminal Investigation and Detection Group. Voluntary surrender ang ginawa niya, and thereafter, nag-file po siya sa tulong ng kanyang abogado ng pagpapiyansa. At ngayon, malaya po siya sapagkat pending po sa korte yung kanyang kinakaharap na kaso. At posibilidad ganun din po yung mangyayari dito kina Atty. Levito Baligod at iba pang mga kasama niya, katulad po nitong 18 Marines. Ang mahirap lamang, mga tol, dahil tad-tad po sila ng kaso. Ibig sabihin, sa bawat kaso, kinakailangan po nila ng serbisyo ng isang abogado. Pero sabi naman ni Levito Baligod at ni Topacio, Mike Defensor, hindi naman daw po nila tatalikdan itong 18 Marines po na ito, at ito po'y kanilang tutulungan sa kanilang mga kakayahan. Ngayon, for the sake of fairness, kanina nireaksyonan po natin ang naging interview kay Attorney Melvin Matibag, ang ating National Bureau of Investigation Director, ni Karen Davila. At pasensya na kayo kung papakinggan po natin ang interview naman nitong si Mike Defensor, at ito po ang ating re-reaksyonan. Maaaring marami sa inyo ang mabibwisit sa mga maririnig nyo po dito. Ako, hindi ko pa po ito personally napakinggan. Never ko pa po pinanood ang interview na ito, kaya impromptu na tayo dito, mga tol, kung ano yung magiging katanungan ni Karen Davila at kasagutan at mga pahayag ni Mike Defensor, ayun po ang ating re-reaksyonan. Panoorin, pakinggan po natin at reaksyonan natin ito, mga tol. All right, joining us this morning is former lawmaker Representative Mike Defensor. Attorney Defensor, good morning to you. Hi Karen, Mike lang, hindi tayo abogado. Mike, okay. Yan, tama, ano? Nung una, akala ko ay abogado itong si Mike Defensor, pero hindi po pala, no? Kaya pala noong in-interview sila sa isang ambush interview, ibinigay niya po yung pagsasalita sa isang abogado na nung panahon na yon, syempre, yung kanyang kinuhang abogado at katabi niya, si Attorney Ferdinand Topacio. Okay, malinaw yan, ha? Hindi po abogado, ito pong si Mike Defensor, pero kahit hindi ka abogado, dapat alam mo yung tamang proseso, lalong-lalo na naging kongresista siya, di ba? Tuloy po tayo sa pakikinig dito, mga tol. Oo, Mike, okay. Unang-una, linawin na natin talaga, no? Once and for all. Ano ba ang papel ninyo dito sa paglabas ng 18 Marines? Every single step of the way, what was your role? Well, Karen, if you recall, when Sergeant Contessa came out, there were already talks about other former soldiers who worked with him to come out also and to talk about the issues of the deliveries, yung mga maleta delivery. And during that time, marami. There were a lot of retired soldiers reaching out to them, to the retired officials also part of their group. Maraming nangyari doon. And then eventually, Attorney Baligod, sometime, if I'm not mistaken, December, was talking to me about it. Sabi niya, nakakausap ko, and we are already discussing. Sometime January again, binabanggit niya, nag-uusap sila. But why would Attorney Baligod reach out to you? What is your relationship with Attorney Baligod? Because Attorney Baligod also knew that I was, he knew that I was with Gutesa, and that eventually, sabi niya sa akin, yung mga kasama lalabas, nakakausap ko na. So, ang sabi ko, okay, and si Attorney Baligod kasi Vanguard yan UP Vanguard. So alam naman natin, in UP, yung mga Vanguard, they're connected with many military officials. So I knew that, he had a strong connection with them. And so sometime, I think, a week before that, sabi niya, ito na, meron na kaming ginawa na may mga draft na ginagawa na sila about the affidavit.
Eventually, they said we will be coming out. I think it was also because marami nang na-inform or may intel reports na that there are soldiers coming out, and they said, they were forced to come out that Tuesday. And sabi ko, sige, I'll help kung ano man matutulong ko. I was helping before that, and I was helping during the press conference. And, Okay. Did you read the affidavits before you helped them out? Because you kept saying, even when I believe you went personally to the NBI. Tama, no? Yes. Did you Yes. go? You did say you did not take part in crafting the affidavits. Did you read the affidavits? It was just one affidavit that I saw, which eventually came out. Ito yung sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla. Alam nyo mga tol, malalaman natin kung ito'y si Mike Defensor nagsisinungaling dito. Ano? Kasi doon po sa interview kanina, right after this interview ni Karen Davila kay Mike Defensor, nito namang si Attorney Melvin Matibag, sinabi niya po doon na ito pong 18 Marines ay nasa isang bahay po sa White Plains at ito po ay simula pa noong January 2026. Lumalabas dito sa pahayag ni Mike Defensor na parang nakatulong lamang siya nung panahon na ito pong mga Marines ay nagsalita na sa harapan ng publiko. At hindi niya maitatanggi yun sapagkat yung sasakyan mismo ng kanyang asawa ang ginamit para ihatid ang ilan po dito sa 18 ex-Marines. Ano? Ngayon, kung mapapatunayan at ayon naman sa NBI, talagang meron na silang sapat na impormasyon, bagamat hindi po sinabi ni Atty. Melvin Matibag kung sino yung nagmamayari po ng bahay. At kung sakasakali, hindi ko sinasabing siya iyon. Pero kung napanood po ninyo yung interview kanina ni Karen Davila kay Atty. Melvin Matibag, tinanong niya, sino po ang nagmamayari ng bahay na yan? Ang sagot ni Atty. Melvin Matibag, dapat tinanong nyo kay Mike Defensor. Hindi kasi dito yata na itanong nitong si Karen Davila. Tapos nag-follow up si Karen Davila, sabi na lang ni Atty. Melvin Matibag, sa ngayon hindi pa nila maibibigay yung pangalan pero meron na silang sapat na impormasyon at alam nila kung sino. At sinisigurado na lamang nila kung totoo ba talaga yung impormasyon. Siyempre, hindi kasi pwedeng basta ka na lamang magbigay ng pahayag ng mamaya ang nangyari, inuupahan lamang pala yung bahay tapos hindi naman pala nakapangalan doon sa tinuturong tao. Kaya yun ang mga considerations dyan. Baka nakapangalan o kaya baka inuupahan. Pero lalabas yan sa huli mga tol. Ano? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Yeah, and nakita ko naman. In fact, nakita ko the signed affidavit the day before it was going to come out. The afternoon before it was going to come out, I didn't have a copy. I saw the affidavit. And then, nakuha ko lang yung copy after the press conference. So, is it right to say, Yan, Mike? nakuha niya lang ang copy after the press conference, the February 24 in the afternoon po yun, 2026. Pero, alam niyo mga tol, kapag assuming kung sakasakali lamang na siya pala, hindi assuming, kung sakali na siya pala talaga yung sinasabing nagmamayari ng bahay, napaka-imposible naman na hindi niya malalaman ng mga detalye. Di ba? Kung since January 2026 pa lamang, nandoon na itong 18 ex-Marines na ito at magkakasama sa bahay diyan po sa White Plains. Hindi ko agad sinasabi mga tol I am not saying na kay Mike Defensor yon. Tayo po'y kumukuha lamang ng hint doon po sa tanong nitong si Karen Davila kanina kay Atty. Melvin Matibag. Like that you actually assisted, no? Kasi ang sinabi mo, you helped with transportation. That you Yes. assisted the 18 itong former ex-Marines without you really knowing who they are. You did not vet them at all. Kasi ang delikado rin dito, your name is involved, but did you do some kind of vetting process? If Saan you- galing ang mga ito? Bakit sila lumabas? Sinong nagpalabas sa kanila? Who is behind them? I mean, I can't imagine just, former Marines just deciding to come out on their own without anybody of some influence, at least speaking with them after what happened to Orly Guteza.
Yes. What happened to Orly Gutesa doesn't inspire anyone to come out. Did you do Exactly. some kind of process? Yes. Well, of course, Karen, and foremost is Attorney Levy Baligon. He was involved with the Lapolis case. Kilala ko yung background niya. And as I've said, Vanguard siya. Brad siya ng tatay ko, who is also UP Vanguard. And then after that, I cannot name the names, but there were retired officials involved. So meron. Oo. Meron, may mga former retired officials involved and they were discussing about it. And prior to coming out, I met with the two who Sergeant Gutesa spoke with. I spoke with the two. Who Okay, Sergeant sino Gutesa yun? spoke with. Pakibanggit, sir. Pakibanggit. I forgot the names eh. Basta nung nakita kami, ang sabi nila, sir, nalala mo, nung magkakausap kayo, tinawagan ako, ang sabi sa akin, oy, kapitan niyo yung mga photos, tsaka mga videos na hawak ninyo. Sabi ko, nare-recall ko, kaharap ko siya, but I didn't know who they were. Sabi niya, sir, ako yun. Sabi ko, ikaw ba yun? Tapos yung isa naman, sabi niya, sir, di ba sabi ni Tap na, oy, supportan niyo ako. Lalabas ako, magsasalita na ako. Sabi niya, ako naman yun. So there were already two that Sergeant Gutesa spoke with. And, you know, what they said was actually what Gutesa was talking about in front of me when they were calling his comrades. Okay. Now, the two retired officials who you say were behind, no? Is it correct putting the 18 ex-Marines together or supporting them? Tama? Yes. Yeah. Okay. I think Were the they soldiers were... Ano Former sila? Marines? Were they former congressmen, former No. military officials? Sino sila? military officials. There were former Marine officials who I think served at some point with some of them at kinikilala nila. And sila yung, I would think, no, sila yung naging conduit with Attorney Levy Baligon. And also this... Para mas clear tayo dito mga tol. Matapos ang pagsusuring isinagawa ng NBI, napag-alaman na ito pong 18 na nagpapakilalang ex-Marines ay 3 lamang po dito ang retiradong Marines. And the rest, hindi po Marines. Kaya nga ngayon, dahil nabuko po sila, ang pakiusap po nila, wag na daw po silang tawaging 18 ex-Marines, kundi 18 ex-soldiers. Si Attorney Levy Baligon has been closely working with these officials in the past. Okay, because what got very confusing as everybody watched that press conference, number one is the 18 ex-Marines actually, they hit on everybody at, you know, it was, Right. nobody understood anymore what was the point of the expose, right? So you had from former Speaker Martin Romualdez to Laila De Lima to now during Duterte's time to Speaker Lord Alan Velasco to Representative Jordi Luistro. So ang tanong ngayon, teka lang, sino ba talaga? Anong punto nito? So, Mike, what Karen. is the point? What is the point? I think, Karen, that is precisely the point. The Marines have no malice in coming out with what they're saying. Number one, I heard the report that when Boying Rimula came out, sabi niya, panahon niya ni Lord Velasco, panahon niya ni President Duterte, and I'm happy that he admitted the truth to the deliveries. I think that's the main point. Paano ngayon yan? Kung yun ang main point na sinasabi niya rito na totoo na merong deliveries, bakit selective yung naging pahayag ng 18 ex-Marines? Diba mga tol? Never niya nating makikita sa affidavit nito pong 18 ex-Marines po na ito ang petsa na panahon ni Duterte. Ang kanilang alegasyon ay nagsimula 2022 panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ginagawa na lamang nila ito yung mga ganitong sitwasyon o dahilan dahil nabuko na eh. Kasi ang nagsasabi na may panahon ni Rodrigo Duterte ay mismong ombudsman na si Boyong Remulla. Dahil po doon sa kanilang mga nakalap na impormasyon, partikular sa ilang mga attachment ng photograph sa affidavit, ay nagpapakita po na yung delivery, kung ang pagbabasihan ay yung photograph, nangyari during the speakership of Lord Alan Velasco, ang huling speaker sa panahon po ni Rodrigo Duterte. Kumbaga, itong sinasabi ngayon dito nitong si Mike Defensor, paglilihis po ito doon sa naging issue na natumbok
ng Office of the Ombudsman na meron pong manipulation of facts na instead na sabihin nila ang katotohanan na panahon pa lamang ni Rodrigo Duterte nangyayari na ito, tinutumbok lang nila lagi yung panahon ng ating kasalukuyang gobyerno o panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon, pangangatwiranan niya, sasabihin niya, kinukumpirma lamang na merong totoong nangyari. Iyon nga ang problema no? Kung kinukumpirma na merong totoong nangyari, dapat in the first place, ang sinabi nitong mga nagpapakilalang Marines po na ito, nasa panahon pa lamang ni Lord Alan Velasco, ang dating speaker, nangyayari na ito. Kumbaga, mga tol, kung ikaw ay magsasabi ng katotohanan, dapat pawang katotohanan lamang, hindi pa pwede yung half-truth. Kaya ang naging problema rito, yung kasabihan po ng mga abogado o legal maxim nila na falsus in uno, falsus in omnibus. No? Kung ang hindi makatotohanan sa isa ay maaaring hindi na maging makatotohanan sa lahat. Tapos ganito ang ikakatuwiran nitong si Mike Defensor. As to whether it would hit Lord Velasco, as to whether it would hit the others, I cannot anymore determine that. Ang problema, Karen, many people would call me and say, bakit ako nadamay dyan? Bakit ako nasama dyan? Inosente ang sinabi ng mga sundalo. They were talking about what they witnessed. They're talking about what they see. And Karen, if you recall, ang unang sinasabi ng gobyerno, and up to now, that is the narrative of the government, Saldico is the mastermind of the corruption in the Philippines. Siya yung nagnakaw, siya yung head ng flood control scandal, siya yung gumawa ng pera sa basura, siya yung pinuno o mastermind ng lahat ng to. And ito ngayon yung mga tao niya. Yung mga tao niya are saying, we delivered to this person, we saw and we witnessed this person. At yan ang problema. Lahat ng sinasabi ngayon ng mga 18 ex-Marines na ito ay hindi po nakabase sa kanilang personal knowledge. Bakit, mga tol? Sinasabi lamang nila na nag-deliver sila sa ganitong tao pero hindi nila nakita yung tao. Sinasabi nila nag-deliver sila kay Pangulong Bongbong Marcos pero hindi nila nakita si PBBM, hindi nila nakita si Martin Romualdez at kung sino-sino pa ang mga inaakusahan nila. Lahat nakabase lamang sa pag-aakala na ito ay i-deliver po nila sa ganitong mga personalidad. Kaya paano mo ngayon paniniwalaan yun? No? Ngayon, ang ginagawa ng NBI, sumusuri sa kanila. At dapat, yung pagsusuri na yon, pagbibigay din nila ng ebidensya. Kasi sabi nga ni Atty. Melvin Matibag, kung sino ang nag-aakusa, sila ang magpapatunay. Inaakusahan nila yung mga personalidad. Tapos magpipishing expedition sila ng ebidensya mula sa NBI. Di ba? Dinirekta na nga ni Atty. Melvin Matibag Kung talagang naniniwala sila na malakas ang kanilang mga ebidensya, bakit hindi sila kagad magsampa ng kaso? Bakit kinakailangan pa nila magpa-imbestiga sa NBI? Di ba mga tol? Saka ito alam naman nila, lalong-lalo na ang abogadong si Atty. Levito Baligod, na kahit gaano kalakas ang ebidensya kung totoo man I am not saying this is for the sake of arguments or hypothetical situation lamang, na si Pangulong Bongbong Marcos, inaakusahan nila, kahit gaano kalakas ang ebidensya kung meron man sila, I'm not saying na gano'n hindi pa pwedeng sampahan ng kasong kriminal si PBBM during the time na siya po ay Pangulo. Ano ang proper venue? Impeachment. Bakit hindi nila ito ginawa para i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos? Kasi para sa akin mga tol, in my opinion, wala talaga silang malakas na ebidensya. Ang ginagawa ng mga ito ay para lamang kumuha ng simpatiya sa publiko, magkalat po ng mga impormasyon at magalit ang tao sa ating gobyerno. In fact, the timing ng paglabas nitong 18 ex-Marines po na ito ay talagang itinaon pa nila sa panahon na magdiriwang ng anibersaryo ang EDSA. At panahon kung saan dinidinig ang confirmation of charges nitong si Rodrigo Duterte. Meaning, mga tol, ini-ignite talaga nila yung damdamin ng taong bayan. Ano ang end? Ano ang gusto nilang mangyari sa huli? Magalit ang taong bayan at magkaroon ng dahilan para lumusob possibly sa Malacanang at pababain si Pangulong Bongbong Marcos? Ngunit hindi sila nagtagumpay sapagkat hindi nila nagalit Ang mismong inaakala nilang susuporta sa kanila, ang mga pink at dilaw, hindi naniniwala sa kanila. Sabi nga ni Ronald Llamas, baka mas kapanipaniwala pa ang mga ito kung ang nilapitan ng 18 ex-Marines, ang civil society group o yung lehitimong oposisyon na walang
walang nakikitang motivation ngayon kung hindi paghahanap lamang talaga sa pananagutan kaugnay ng korupsyon. Dito kasi, si Mike Defensor, ano ba ito? DDS. Bagamat tinatanggi niyang DDS siya, pero alam naman natin na Duterte supporter siya. Si Levito Baligod, tinatanggi niyang DDS siya, pero alam naman natin na itinaas pa nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kamay. Itong 18 ex-Marines, may mga rumors na ang ilan po dito, ewan ko kung totoo nakapagbantay pa kay Sara Duterte on some occasion. No? Hindi ko sinasabing mga DDS sila, pero yung circle ng mga taong sumusuporta sa kanila, naka-incline sa Duterte. At ano ba ang Duterte? Vice Presidente po ng Pilipinas si Sara Duterte, na kung mapapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, sino ang makikinabang? Ang mga Duterte. Sila ang makikinabang. Diba? Kaya napaghihinalaan yung kanilang mga intention or motivation dito. Getting money. And I think that's precisely the point. Walang politika to, walang narrative, walang script. They are talking about what they saw. As to how the ombudsman will now... Naniniwala ba kayo dito na walang politika ito? Walang narrative? Naku, nagteting naman Hindi kami pinanganak kahapon, Mike Defensor. Yun ang punto. Kung walang politika ito, walang naratibo na gustong i-inculcate sa isipan ng taong bayan, dapat hindi na lang sila lumapit sa inyo. Di ba? Sa civil society group, sa mga dilaw, sa mga pink, baka mas kapanipaniwala pa. Hindi. Naka-align kayo lahat kay Duterte. Tapos, tinitira mo mismo si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sa isang post, o sa nabasa natin na sinare ko sa inyo kanina, pinalalabas mo na ngayon ka lamang nakakita ng ganito kagarapal na korupsyon at ang nasa likod, ang Pangulo ng Pilipinas. Bakit mo ginagawa yung Mike Defensor? Para sirain ang reputasyon ng ating Pangulo, masira ang tiwala sa kanya ng taong bayan? At ano ang mangyayari next? Si Sara Duterte uupo? Sino ang makikinabang? Di kayo. Ewan ko kung totoo yung chismis na naghangad ka ng posisyon sa gobyernong ito pero hindi ka napagbigyan kaya nagkakaganito ka. Do not know kung totoo yun. Determine? Ano ba yan? Saan ba yan galing? Ang problema ka rin, sinasabi ko sabi nga sa saldi ko yung boss. Pero nung nagsalita yung mga tao na mga kasama niya na nagdi-deliver ng pera, all of a sudden, they discredit. So I don't anymore know, para bang ang nangyayari ngayon, yung Pilipino, yung sambayan na nakikinig, nanonood, parang, tao sila ni Saldi, and yet you do not want to investigate them. And yet, hindi dinidiscredit itong 18 ex-Marine. Sila'y sinusuri. Magkaiba yon, Mike Defensor. Pag dinidiscredit, sinisiraan ng kanilang pagkatao, ang kanilang reputasyon. Sinusuri sila ng NBI. Ang problema sa inyo, ayaw nyo magpasuri. In particular, itong si abogadong Levito Baligod. Di ba? Bakit ayaw niya? Nung una, lalo ikaw, Mike Defensor, ayaw ninyong magbigay ng individual statement itong 18 ex-Marines. Bakit? Kung talagang nagsasabi kayo ng katotohanan at walang pamumulitika rito, walang naratibong gusto nyong i-establish sa harapan ng publiko, dapat maging malaya itong 18 Marines po na ito na magbigay ng kanilang individual statements. Dahil kahit pagbalik-baliktarin mo ang mga tanong, kahit 1,000 beses mo yan na i-rephrase, hindi ka magkakamali sa sasabihin mo kung totoo ang mga nalalaman mo Kahit ikaw ay i-cross-examine ng daang-daang abogado, mananatili pa rin yung katotohanan kasi yun yung pagkakaalam mong totoo. Ang problema dito, nagkakabaligtad-baligtad yung mga statement ninyo. Ito ang isa sa pinakamagandang halimbawa. Sinabi ng ilan sa mga Marines po na ito na si Leila de Lima daw po ay tumanggap ng mali-maletang pera. Nag-react ngayon ang kakamping at mga dilaw. Pinagtanggol si Leila de Lima. Ako, ino-observe ko lang yung sitwasyon noon pero pumapasok na sa isip ko na paanong mangyayari yon? Nakakulong yung si Leila de Lima. Yun ang naging arguments ng mga pink at yellow. Paano mangyayari na nakakulong si Leila de Lima tatanggap ng maleta?
ginawa ninyo, nag-backpedal kayo. Kumambyo kayo. Sabi ng mga nitong si Levito Baligod at ng ilan pa dyan, hindi naman daw po maleta kung hindi paper bag. Tapos nung nagkakabukuhan pa rin, kumambyo na naman. Naging envelope na lamang. Tapos ikaw, Mike Defensor, sinabi mo pa na napag-alaman mo na ayon dito sa mga Marines na ito, tumanggap daw si Leila de Lima pagkatapos niya makalaya after 1 month. Anong kasinungalingan yun, di ba? Bakit pa iba-iba? Oh, ito po yun eh. Pinost ni Fiscal EJ, pakita ko lang ulit sa inyo. Ano sabi ni Mike Defensor? Yan oh. Tinanong ko sa mga sundalo, nakita ba nila si Congressman Leila de Lima? Yes daw. 1 month after siyang malabas sa kulungan, nakita siyang may dala na. Nak ng teteng naman na yan. Saka pa paano magkakaroon ng dalang maleta kung hindi naman kongresista during that time? Itong si Leila de Lima. Paano mangyayari na bibigyan siya ng kickback kung wala naman siyang kaugnayan sa mga batas o bill na maaaring magresulta sa pondo? Eh kailan lang naman naging kongresista si Leila de Lima? 2025. June 30, 2025, nanumpa po siya bilang kongresista. Diba? Nagsimula rather yung kanyang panunungkulan bilang kongresista. Nanalo siya last May 2025. Ang galing nyo gumawa talaga ng mga eksena eh. Yun ang problema dito eh. That you do not want to accept what they are saying. Ayaw nyo mang imbestigahan sa Blue Ribbon Committee, ginugulo na kayo ng NBI, tapos wala pa magkaso para ng abogado yung ombudsman at NBI doon sa posisyon na pinipresenta ng mga sundalo. Oo. Now, kasi in any investigation or in any expose, as we've seen through the years, it has to be focused, it's intended, there has to be a target and a conclusion that at least a result of a specific investigation. Kung ako nagtatanong dito kay Defensor, didirektahin ko ito eh. No? Sasabihin ko lang sa kanya na ganito. Sir, kung kayo po'y nag-aakusa, pupunta kayo sa pulis. Di ba? Ngayon, ano gagawin sa inyo ng pulis? Tatanungin kayo. Pag tinanong kayo, pagpo-provide din kayo ng ebidensya. May testigo ka ba? Meron ka bang mga ebidensya? Maliban doon sa mga kaso na trabaho talaga ng pulis ang gawin ang kanilang investigasyon nang hindi kinakailangan agad na magbigay ng ebidensya, ito pong biktima. O, palimbawa, may pinatay. O, di ba? Siyempre, pulis kagad ang mag-handle nun. Pero, yung mga ganitong accusations na nagkaroon ng panunuhol, kiniklaim ng mga tao na ito, kapag ka ikaw ang pupunta, di ba susuriin ka? Maliban na suriin kayo? Kasi pinalalabas nila rito, mga tol, sa totoo lamang, na hindi daw tama ang ginagawa ng NBI. Bakit daw ito pang mga Marines po ang tinatanong instead yung mga inaakusahan? Nakakalimot yata ito si Mike Defensor na ang proseso sa anumang ahensya ng ating gobyerno na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas at sa pag-iimbestiga ng paglabag dito ay siyempre ang pagsusuri. Di ba? Susuriin kung ano yung sinasabi mo. Malalaman ba yan kung makatotohanan o hindi? Agad-agad? Siyempre hindi. Sa pamamagitan ng mga ebidensya, additional evidence. O, may mga iba pang testigo. Ito ba yung mga documentary evidence? Physical evidence na kailangan? Ito po kasi yung magpapatunay dito sa mga sinasabi ko eh. Parang nung pulis ako mga tol, kapag ka may lumalapit sa amin at nataon na kami yung duty at inimbestigahan po namin, halimbawa, simple lang, may mga pupunta, niloko daw siya, inistapa. O, papaniwalaan ba kagad namin yung tao na inistapa siya at iimbitahan ba kagad namin yung sinasabi niya ng estapa sa kanya? Hindi. Gagawin namin doon, aalamin muna namin yung personal circumstances ng tao, yung biktima. No? Siyempre, kailangan po yun eh. Pangalawa, ano yung kwento niya? Ano yung mga akusasyon niya? Pagkaalam na namin yung mga akusasyon niya, hihinga namin siya ng kanyang mga ebidensya. Meron ka bang testigo? Meron ka bang mga documentary evidence, physical evidence na susuporta sa akusasyon mo? O pagka binigay niya lahat yon,
i-evaluate yun, at kapag ka okay na, saka namin ipapatawag yung kanyang inaakusahan for the sake of fairness, para maraman din yung panig nung inaakusahan niya. Ang gusto mangyari nitong si Mike Defensor, ura-urada, ipatawag pati si Pangulong Bongbong Marcos. Naku ng teteng, parang hindi ka kongresista. Alam mo naman na merong immunity from suit si Pangulo. Di ba? Kahit nga ipagpalagay natin na merong pagkakamali sa batas na ginawa si PBBM, hindi mo pwedeng kasuhan ng kriminal. Impeachment pwede. O anyway mga tol, mahaba pa tong interview kay Mike Defensor, pero hindi na natin tatapusin, no? At siguro naman na-establish na po natin yung intention natin na ipaalam sa inyo sa oras na ito. Mabalik ko lamang sa original topic natin na si dating Senador Antonio Trillanes ay naghain po ng kasong panibago sa mga 18 ex-Marines po na ito kay Atty. Levito Baligod, at ngayon dito kina Byron Cristobal or Banatbay at iba pang host ng SMNI. At ayon nga po kay dating Senador Trillanes, hindi niya titigilan ng mga ito kung hindi po titigil ang mga ito sa patuloy na pagpapakalat ng mga maling impormasyon at kasinungalingan laban sa kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat ng ating mga manonood at salamat kay Lorena Pajardo sa patuloy po ninyong membership, sa lahat ng mga members po natin, kina Mama Net, kay Karina Akain, yung mga subscribers po natin sa Facebook. Sila po yung mga nagbabayad ng monthly. Sa Facebook, 55 pesos. Salamat po sa inyo. Sa YouTube, 79 pesos kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko. Maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating programa. Muli, kung hindi po kayo Duterte supporter, wag nyo sanang kalilimutang mag-like mga tol. Malaki talaga ang maitutulong ng pagla-like po ninyo sa ating mga live streaming. Magkita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. Panoorin nyo din po sana yung mga replay video po natin sa Top 1 Rewind. At shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.